Uy, kumusta? Naisip mo na ba kung nasaan na kaya si Jesus ngayon? Kasi yun yung malaking tanong natin for today na parang isang grand adventure or treasure hunt. Kaya ready ka na bang maghanap ng mga clues kasama ko? Okay, so, isipin mo to. Paano kung si Jesus bigla na lang naglalakad-lakad dito sa lugar natin? Sa neighborhood mo, paano mo siya makikilala at paano mo siya susundan? Well, alam mo ba, parang may iniwan si Jesus na parang secret map para sa ating lahat. At nakatago tong mapa na to sa isang napaka-espesyal na kwento na sinabi niya noon sa mga kaibigan niya habang nakaupo sila sa isang bundok. Ang pangalan ng bundok? Mount of Olives. So sa kwento niyang to, inilarawan niya yung isang araw sa future. Yung araw daw na babalik siya, pero this time bilang isang makapangyarihang hari at huhusgahan niya ang lahat ng tao sa buong mundo. At sa araw na yon, sabi niya, hahatiin niya raw lahat ng tao sa dalawang grupo. Alam mo yung parang ginagawa ng isang pastol? Yung hinihiwalay niya yung mga tupa sa mga kambing? Ganun-ganun daw. At dito nagiging super interesting. Kasi yung magde-decide kung saan sila mapupunta forever, yung kanilang eternal destiny, hindi pala yun dahil sa kung gaano sila kayaman o katalino. Nope. Isang bagay lang pala yung titingnan. Okay, so unang kinausap ng hari yung grupo sa kanan niya. At sinabi niya sa kanila, wow, meron kayong napakagandang reward na naghihintay sa inyo. Tapos, pakinggan mo to ha, inisa-isa niya lahat ng mga ginawa nilang kabutihan para sa kanya. Mga bagay tulad ng, nung nagutom ako, binigyan niyo ko ng pagkain. Nung nauhaw ako, binigyan niyo ko ng maiinom. Pero heto yung twist. Yung mga tao sobrang naguluhan. Nagtinginan sila, di ba? Sabi nila, Panginoon, teka lang po. Kailan po namin ginawa yon para sa'yo? Kasi wala talaga silang matandaan na tinulungan nila mismo yung hari. At dyan na nga, dito na ni-reveal ng hari yung pinakatatagong sikreto. Ito na yung sagot sa malaking tanong natin kung saan nga ba natin siya mahahanap. Sabi ng hari, tuwing ginagawa niyo yan sa isa sa pinakamaliliit sa mga kapatid ko, sa akin niyo na rin yan ginagawa. Wow! So yung pala yun, ang bawat tulong na binibigay mo sa isang taong nangangailangan, para mo na ring tinutulungan si Jesus mismo. So, para kay Jesus, nakikita niya yung sarili niya sa bawat taong nagugutom, nauuhaw, walang damit, may sakit o kahit nasa kulungan. Hindi mahalaga kung sino sila o taga-saan sila. Para sa kanya, lahat sila ay kanyang mga kapatid. So yun pala yun. Gets mo na? Yung mga yapak ni Jesus, hindi na natin kailangan pa mag-travel sa malayo para hanapin. Kasi andito lang pala sa paligid natin. Pwedeng nasa eskwelahan mo, nasa kapitbahay nyo, o baka nasa loob pa mismo ng bahay nyo. Kaya ito ang secret mission mo, kung tatanggapin mo. Pwede kang maging isang kindness detective. Yun yung trabaho mo, hanapin ang mga yapak ni Jesus sa pamamagitan ng paghahanap ng mga taong pwede mong tulungan. At tandaan mo to ha, sa bawat pagtulong mo, gaano man kaliit, para kang gumagawa ng papakagandang musika na naririnig hanggang sa langit. Kaya naman pala, no, ang paghahanap kay Jesus, hindi pala asang malaking, komplikadong misteryo. Isa pala itong invitasyon. Isang imbitasyon na tumingin sa paligid at tumulong. Kaya ang iiwan kong tanong para sa'yo ay ito.